Po tayo, magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin niyo po ng good morning ang mga katabi niyo. Amen. Praise God. Good morning. Yung pagbati na may kasamang ngiti, no? Masarap po yun, may kasamang ngiti. Ngayon po, ang ating pong papag-aralan ay siyempre tungkol sa peace. Kasi ang pinag-uusapan natin ngayong buwan na ito, yung pagpasok ng taon na ito sa ito pong January, ay pinag-uusapan po natin yung breakthrough about peace. Lahat po pag-uusapan natin January about peace. Ngayon po, ang ating pong topic po ngayon ay how to maintain our peace. Paano natin mapanatili ang ating kapayapaan. Bakit po ba dapat nating malaman to? Sapagkat halos lahat naman sa atin, hindi naman natin pwede sabihin na marami o ilan. Lahat naman sa atin ay naghahangad na kung tayo nakaranas sa kapayapaan, gusto natin na mapanatili yun. Gusto natin tuloy-tuloy. Di ba? Mas masarap yung ganun, tuloy-tuloy eh. No? Kumbaga ba wala kang iniisip na hindi ka nag-aalala kasi alam mo kasi na magiging magandang takbo ng buhay mo kasi may kapayapaan ka eh. Paano ba ma-maintain ng peace? Sapagkat marami pong mga bagay na kung saan pwede pong masira ang ating pong kapayapaan. Hindi na po kaila sa inyo, kayo na rin po makakapagsabi kung ano ba ang mga bagay na sumisira sa inyong kapayapaan. Kaya ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi yung mga bagay na sumisira. Ang pag-uusapan natin, ang mga bagay na kung saan, paano mo mapanatili ang kapayapaan sa iyong buhay. Praise God. Sa Colossians chapter 3, John chapter 14, verse 27, next slide. Ito po ang pinaka-team natin. Sabi po dito, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Alam niyo po ba, napakaganda po ng pangako ng Panginoon sa atin. Sa dinami-dami ng mga verses sa Bible, isa po ito sa mga bagay na kung saan napakaganda at nagbibigay ng sa atin ng kalakasan sa atin, na encouragement sa atin na magpatuloy sa Panginoon. Sapagkat po pangako ng Panginoon, sabi na dito niya, bago siya ipako sa krus, bago siya mag-resurrect, during that time nakasama niya ang kanyang mga disipulo. Kasi during this time ay marami po mga bagay na kung saan nagbabagabag o nag-aalala po ang ating mga disipulo po during that time. At yung mga problema po nila ay ganun rin po ang mga problema natin na naranasan ngayon. Pero sabi ng Panginoon, ang kagandahan po ng pangako ng Panginoon, sabi dito ng Panginoon, peace I leave with you. Ang Panginoon po ay nagbibigay po ng kapayapaan sa atin, hindi po yung kapayapaan na binibigay ng sanlibutan. Sapagkat po alam po natin na hindi na kaila sa inyo, pag ang kapayapaan po nagbigay ng pag ang sanlibutan nagbigay ng kapayapaan sa atin, ay yung panandalian lamang, no? Katulad niyan, sabihin sa iyo, hindi, manood ka lamang ng sine. O pumunta ka sa mga barkada mo para maging may masaya ka o may kapayapaan ka o mamasyal ka. No? Maraming mga bagay na kung saan dinidikta sa atin ang sanlibutan na kung saan paano tayo magkakaroon ng kapayapaan o kaligayahan, pero lahat po ito ay panandalian lamang. We notice that, no? Napatunayan na natin yan maraming beses sa ating buhay. Pero kung anong kagandahan po dito sa Panginoon, pag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, ang binibigay niyang kapayapaan ay hindi panandalian lamang. Hindi temporary, kundi ito ay pangmatagalan. No? Pangmatagalan. Ang mahalaga lamang dito, dapat natin gawin, ay magtiwala tayo sa Panginoon. Sabi nga dito, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Sapagkat po, sa totoo lang po, pag tayo po ay nagkaroon po ng mga pagsubok sa buhay, ano po nangyayari sa atin? Ang unang epekto po sa atin, nababagabag po tayo. No? Nababalisa tayo. At natatakot tayo. Katulad po nito, 2026. Hindi pa nga nagsisimula yung taon o hindi mo pa nga alam kung ano magaganap ng 2026, marami ka nang iniisip na mga negatibo. No?
naku, paano na lang yan? Pag-aaral ko, makakagraduate ba ako? Paano kaya yan? Makakahanap kaya ako ng trabaho? Paano kaya yan? Marami kang mga katanungan sa iyong sarili na kung saan nagkukos sa iyo ng bagabag at natatakot ka na. Kung ka ba, magpapatuloy ka pa ba? Kaya katulad po nito, lalo po sa mga nag-graduate na, paghahanap ng trabaho. Alam niyo po ba, paghahanap ng trabaho ay hindi napakadali. Dahil po marami ka naririnig ng mga negatibo na experiences ng mga tao nag-a-apply, lalo na yung mga unbeliever, pag pinakinggan mo yan, puro negatibo po yan, no? Natandaan ko po, ako po yung nag-a-apply ng trabaho, yung ka-graduate ko lang po sa kolehiyo, talaga yung mga barkada ko, kasi during that time, hindi pa po kasi ako born again. Puro po negatibo mga naririnig ko. Naku, Raul, napakahirap mag-apply ngayon. Talagang kailangan meron kang, kailangan, meron kang backer, no? It's not what you know, but whom you know. Talagang, tsaka marami bang mga iba-ibang mga negatibo na kailangan, na magpapahina sa iyo, na ikukwento sa iyo ng mga kaibigan mo, lalo na yung mga unbeliever, na kung saan kung makikinig ka sa mga ganon, manghihina ka talaga. Madi-discourage ka na mag-apply. Pero yung nakakilala tayo sa Panginoon, binigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon na kung saan magtiwala lamang tayo sa Kanya, kahit na napakahirap magtrabaho, no, maghanap ng trabaho, makakita tayo kasi lagi natin tandaan, ang favor ng Lord ay lagi nasa atin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Sabi nga dito, we must not worry when problem comes, but be courageous to face it. Because when problem comes, God does not only strengthen us, but He is with us and will not abandon us. Alam niyo po ba ang kagandahan po sa Panginoon? Pag sinabi po ng Panginoon na gagabayan niya tayo, no? Palalakasin niya tayo, hindi po natatapos doon eh. Sasamahan pa tayo ng Panginoon. Alam niyo po ba ang Panginoon, kahit kailan, pag ang Panginoon nangako na gagabayan niya tayo, palalakasin niya tayo, lagi kakibat doon yung pagsama niya. Huwag po tayo manghina ng loob, huwag po tayo matakot, dahil lang po ang Panginoon po, pangako niya po sa atin, sa anumang mga problema, sa anumang mga pagsubok sa ating buhay, sasamahan tayo ng Panginoon. Amen. Praise God. Sabi nga dito, to maintain our peace, kailangan, number one, ang una nating gagawin, sa next slide, sabi dito, we must obey God's word. Yun po, no? Napakalinaw po, sabi dito sa Psalms 119, verse 165 to 167, sabi dito ni David, great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble. I wait for your salvation, Lord, and I follow your commands. I obey your statutes, for I love them greatly. Praise God. Kung nais po natin magkaroon ng kapayapaan, kailangan po ay mahalin natin ang kautusan ng Diyos. Mahalin natin ang kanyang salita. No? Sabi nga, na paggising pa lamang natin sa umaga, no? Imbis na hanapin natin kung ano-anong bagay, hanapin muna natin ang salita ng Diyos. Magbasa muna tayo, manalangin tayo sa Panginoon. Sapagkat sa pagbabasa at sa pananalangin, doon po tayo tumitibay ng pananampalataya at sa katibayan ng pananampalataya natin, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Bakit po maraming pong tao, even Christian, paggising pa lamang nila sa umaga, pagharap nila sa buong araw nila, ay meron ng takot, meron ng kabalisahan, meron ng bagabag sa kanilang buhay. Kasi anong nangyayari kasi sa kanila, inuuna nila yung mga bagay na inaalala nila, yung nakapangihina sa kanila, yung mga bagay na kung saan, mga dapat nilang gawin sa isang araw, sa buong araw, imbis na unahin nila ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba ang salita ng Diyos? Pag ito po ang inuna natin, nandoon po, lagi pong binibigay ng Panginoon, hindi lamang ang kalakasan, hindi lamang ang kaliwanagan, kundi higit sa lahat, ang binibigay niya sa atin ay kapayapaan. Sabi nga dito,
God says peace comes when we live in harmony with Him. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan pag tayo ay umaayon sa kagustuhan ng Diyos. When we do what He tells us to do, kung ginagawa natin yung nais ng Panginoon, kahit na ano pang basa mo ng salita ng Diyos, kung hindi mo naman susundin ang salita ng Diyos, baliwala. Kahit na araw-araw ay nagbabasa ka ng ilang chapter sa Biblia, pero kung hindi mo naman sinusunod ang salita ng Diyos, baliwala. Alam niyo po ba, ang salita ng Diyos ay parang isang parang isang owner's manual. Kung ikaw may sasakyan ka, 'di ba? Marami sa atin dito may sasakyan, 'di ba? May owner's manual na kung saan paano mo i-maintain ang yung sasakyan, paano mo ma-maintain yung kanyang lakas ng makina, yung ganda ng performance niya, may susundin ka. Ganun rin po ang Bible. Ang Bible po ay ating pong manual sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kung susundin natin ang Biblia, dito po tayo magkakaroon po ng kapayapaan sa maraming bagay sa ating buhay. Because the Bible itself, being our manual, it contains principles for health, finances, marriage, relationship, businesses, and much more. So kung maghahanap ka ng katagumpayan sa iba-ibang aspeto na iyong buhay, kung ano yung iniisip mo na gusto mo maging matagumpay sa iyong buhay, huwag ka nang lumayo na dapat mong basahin at lagi mong i-meditate at lagi mong sundin ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa po, na dapat natin gawin para po ma-maintain po yung kapayapaan sa ating buhay. Alam niyo po ba, ito po yung isa sa yung opposite po nito, ang sumisira po sa buhay ng tao. Sabi dito, forgiving others. Sa Colossians chapter 3 verse 13, sabi dito, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. At sa Leviticus 19 verse 18, do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Purihin po Panginoon. Bakit po natin naisama po ito sa katuruan, how to maintain your peace? Alam niyo po ba, sa ating buhay, pag hindi po tayo matututong magpatawad sa mga nakasakit sa atin, ito pong 2025, marami po siguro hindi natin makakaila, kahit hindi na po natin sabihin, alam po natin yan at sa harapan ng Panginoon, na meron talagang tao na nakasakit sa atin. At hindi lang po yun. Maaring tayo rin ay nakasakit ng tao. Na kung saan, kung sino may tao nakasakit sa atin, sabi dito sa Colossians chapter 3, verse 13, patawarin natin yung tao na yun as the Lord forgave us. Ano ba ang problema pag hindi tayo nagpatawad? Lagi nyo tandaan na ang hindi pagpapatawad ay isang kasalanan sa Panginoon. Sabi nga doon sa Isaiah chapter 59, verse 1, na ang kamay ng Diyos ay hindi maikli upang hindi tayo maabot. Ang tenga ng Diyos ay hindi bigay upang hindi tayo marinig sa ating mga panalangin. Bagkus, o ang nagiging dahilan, kaya hindi tayo maabot ng Diyos o hindi niya tayo marinig, ay dahil sa ating mga kasalanan. At ang isang kasalanan po dyan, ang hindi pagpapatawad. Brother Ron, napakahirap magpatawad kasi yung tao nag-ano sa akin, inutangan ako hanggang ngayon hindi pa rin nakakabayad Diba? At totoo lang po, nagiging example ko ito kasi naranasan ko rin po yan Buti na lamang po, meron akong misis na lagi akong pinapaalalahanan. No, sinasabi niya sa akin, hindi, ituring mo na lang yun na kaloob mo na lang sa kanya. Tulong mo na lang sa kanya. Alam niyo po ba kasi, hindi po talaga maiwasan po minsan na tayo po minsan ay nagkakaroon ng sama ng loob, lalo na po yung pera na inutang sa atin, ay pinaghirapan po natin.
Hindi po naman natin pinupulot yung pera. Lahat po yun talaga, nagdanas tayo ng sakripisyo, ng oras, no, ng effort para lang makamtan yung kokonting pera na yun then dumating ang araw, mayroong isang tao na kung saan na nagmamakaawa sa'yo, talagang nakikiusap sa'yo, nahabag ka, at nagkaroon ka naman tiwala, pinahiram mo, pinangakuan ka, nasa ganitong babayaran ka, at hindi naman tumupad. Di ba po nakakaano na yung ganon? Imbis na pambili mo na ng bigas yun, pangkain mo Di ba? Sa pamili mo na ipahiram mo sa kanya, pero wala namang problema magpahiram, pero sana man lang ibabalik. So, hindi na ibalik sa iyo. Siyempre, talaga makakasakit yun, di ba? Masakit talaga yun. Hindi naman tayo mayaman Wala naman sa atin dito yung namumulot lamang ng pera. Lahat tayo dito, pinaghihirapan natin. So, isa lang po yun sa mga example. Pero ang tinuro po sa akin ng Panginoon, ipagkatiwala mo na sa Diyos. Dahil ibabalik naman ng Diyos sa iyo ang mga bagay na nawala sa iyo. At ganun nga nangyari, natutuwa naman po ako. At hindi lang po yun sa mga bagay na kung saan may mga tao na nakasakit sa atin. Katulad po yan, may mga tao tayo na tulungan. No? Tinulungan natin sila. Nung tayo naman na humihingi ng tulong, hindi natin sila malocate. No? Minsan pag nag-text ka, nagtataka ka, bakit ganun sagot niya? Who you? Dati kilalang ka, ngayon nag-text sa'yo, who you? Ganun na, sabi ko, ba naman yan, Yung kailangan niya ako, talagang grabe panay-text niya ako, kilala niya ako. Ngayon nag-text na ako sa kanya, humingi ako ng tulong, ang reply niya sa akin yung who you. Hindi niya na ako kilala. Alam niyo, maraming ganun po, na mga tao na kung saan, ay talagang pag tinulungan mo, pag ikaw naman humingi ng tulong sa kanila, ay hindi ka naman masuklian ng Hindi ka naman humingi ng malaking bagay, di ba? Kahit na konting pagtingin lamang, ay hindi ka mabigyan ng pansin. Pero alam niyo po ba, sa mga bagay na kung saan nasaktan tayo, kung sino man yung tao nakasakit sa atin, kung nais natin na magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay, magpatawad tayo. Kasi lagi natin tandaan, pag hindi tayo nagpapatawad, whenever na makita natin yung tao na yun, o marinig man lamang natin yung pangalan ng tao yun, masisira at masisira ang araw natin. Pero once na natutunan natin patawarin yung tao na yun, imbis na masira ang araw natin, magiging maganda pa at hindi maapektuhan ang araw natin. Palakpakan po natin ating Panginoon. At ito po lagi natin tandaan, na kung sino man ang nagpakita na hindi maganda sa atin, ay wag natin susuklian ng hindi maganda, kundi ipanalangin natin sa Panginoon, i-bless natin. At yung sa mga tao naman na kung saan nagmagandang loob sa iyo, nagbigay ng magandang loob sa iyo, wag mo naman silang susuklian ng hindi maganda. Sabi nga sa Proverbs chapter 17 verse 13, ito po nakakatakot dito, nabasa ko dito sa Proverbs. Evil will never leave you, or will never leave your house if you pays back evil for good. Hindi pala aalis ang kamalasan sa iyong tahanan, sa iyong buhay, pag yung nagmagandang loob sa iyo, sinuklian mo ng masama. Di ba? Akala po natin, makakaligtas tayo sa Panginoon. Pag yung mga tao na dating tumulong sa atin, no? Nagtiwala sa atin, pero sinuklian natin ng masama. Kinalimutan natin. Initsipwera natin. Tinataguan pa natin. Alam niyo po ba, ang kamalasan, ang hindi magandang bagay, ay hindi mawawala sa inyong tahanan. Totoo po yun. Totoo po yun. Hindi po ko po sinasabi yun. Hindi po sinasabi ng tao yun. Ayun po yung sinasabi ng Panginoon. Kaya po bilang isang Kristiyano, pag meron pong mga tao po na nakatulong sa atin, nakaganda, suklian po natin na maganda rin yung mga tao na yun. And bilang isang Kristiyano rin, kahit na nakagawa siya ng mali, ipakita pa rin natin ang pag-ibig sa Kanya. Sapagkat sa mga magagandang bagay ay dito nagmumula
ang kapayapaan na galing sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi nga sa Romans chapter 14 verse 19, let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, gawin natin ang lahat ng paraan na kung saan makakabuti sa ating kapwa. No? Makakatulong sa ating kapwa. Yung magtutungo sa kapayapaan. Yung mga bagay na gagawin natin upang ang ating kapwa ay kahit na problemado siya, no? Pag may problema ang ating kapwa, no? Imbis na gatungan natin yung problema niya, share natin ang Word of God, i-encourage natin siya, no? At dito po ay pagpalain po tayo ng Panginoon. Humanap po tayo ng mga bagay na kung saan, mag-isip po tayo ng mga bagay na kung saan makakatulong upang ang ating kapwa ay imbis na bumamagsak sa kanyang pananampalataya, ay lalo pa siyang tumibay. Alam niyo po ba, nakakalungkot po. May mga tao po kasi na imbis na kunyari may problema ang relasyon, kunyari na kanyang kaibigan o kanyang kapitbahay o sino man, even ka-churchmate niya, no? Imbis na maayos ang relasyon, ginagatungan pa, no? Ibig sabihin, pag may mga problema na ang iyong kapwa, imbis na gumatong ka, no? Tulungan mo pa, gumawa ka ng paraan na kung saan maaayos yung relasyon. Magkakaroon siya ng kapayapaan. Hindi yung itutulak mo pa na gumawa pa ng masama. Alam niyo po ba, nakakalungkot, di ba po? Huwag na po tayo lumayo. Doon po sa mga, minsan may mga kapitbahay tayo na, kaya po talagang, yung mahirap po talaga yung, hindi po nawawala talaga sa isang community yung mga marites eh. Yung mga marites kasi, ang paborit kasi ang pag-usapan, yung mga pangit sa kapwa. Kahit na nga walang pangit, magkikreate ng pangit yan eh. Kaya lalo nagkakaroon ng hidwaan ang community, ang magkakapitbahay. Kaya nga nakakalungkot nga, kaya ka nagkaroon ng marami nagkakaroon ng away, kaguluhan sa isang mga community o sa mga neighborhood dahil po sa mga ganun. Kaya po tayo po bilang isang Kristiyano, even dito sa church natin, ay panatilihin po natin na tayo po ay maging instrumento ng kapayapaan at pagsasaayos ng relasyon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Pangatlo po, be patient. Sabi dito sa Ephesians chapter 4, verse 2 to 3, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Sinasabi po dito, para po tayo magkaroon ng kapayapaan, ay maging mapapagpasensya po tayo sa kapwa natin. Minsan po, talaga, sa totoo lang talaga, medyo, aminin na po talaga natin. Wala naman po exemption sa atin, even ako eh. Minsan po nakakawala ng pasensya, di ba? May mga tao talaga mawawalan ka ng pasensya eh. Yung kumbaga ba, paulit-ulit na lang na ginagawa niya. Yung isang bagay na sinabi mo sa kanya na huwag niyang gagawin. Pero nakita mo na paulit-ulit, para bang hindi siya nakikinig sa'yo. No? At yung hindi niya pakikinig sa'yo, kaya ka nagagalit na, kasi parang wala na rin respeto yun sa'yo eh. Pero lagi po natin tandaan, maging magpasensya po tayo. Kasi kung tayo po, sa harapan po ng Panginoon, kung wala pong, hindi po in-apply ng Panginoon yung pagiging patient niya sa atin, ay matagal na tayong wala na dito sa daigdig. O baka tayo ay naparusahan niya na doon sa impyerno. Di ba? Totoo lang, marami naman tayong kasalanan, paulit-ulit. Ang Panginoon lang talaga ay napaka-pasensyoso, mapagpasensya. Ang ating Panginoon ay He is a merciful and loving God. Kaya nais ng Panginoon, kaya tinuturo niya na be patient. Gusto niya rin, may apply rin natin yung na tayo ay maging merciful rin at loving sa ating kapwa. Na kahit na po talagang nakagawa sa atin ng mali o kaya paulit-ulit, katulad sa anak po natin,
na minsan paulit-ulit ng mapagpasensya po dapat tayo. Kasi sino ba naman sa atin ang hindi nagkakamali? Sino ba naman sa atin ang hindi nakakaulit ng pagkakasala? No? Kaya po, lagi po na tinuturo ng Panginoon sa atin, mapagpasensya tayo sa kapwa natin. Kasi kung wala kang pasensya sa kapwa mo, wala kang kapayapaan. Kasi every time na makakakita ka ng kapwa mo na nagkakamali dahil wala kang pasensya, nagagalit ka kaagad. At anong resulta ng pag ikaw ay magagalitin ka na? Siyempre, wala ka ng kapayapaan. At pag wala ka ng kapayapaan, talagang tingin mo na lang sa paligid mo, lahat ng tao ay kontrabida na sa'yo. Kaya makikita nyo, may mga tao mainitin yung ulo. Lagi na lang, para naman laging galit. Lagi nakasimangot. Tinan nyo yung katabi nyo. Di ba hindi naman sila ganun? Lagi nakangiti. At pag gumiti yan, sabihin nyo sa kanya na ilibre mo ako mamaya, ililibre kayo niya mamaya. Oo, ganyan niya. Kaya nakangiti yan eh. Praise God. Alam niyo po ba, napakasarap po pag ang kapwa natin ay nandoon ang pinagpapasensyahan natin. Talagang imbis na nakikita natin yung negatibo sa Kanya, nakikita natin yung pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Sabi nga dito, be understandable with each other, even in disagreement. Ibig sabihin, unawain mo pa rin ang iyong kapwa, maging mapagpasensya ka pa rin. Kung meron siya mga prinsipyo o decision na kakaiba sa'yo. Kasi sa totoo lang talaga, hindi naman tayo nagkakatugma-tugma eh. Di ba? Wala naman nagkakatugma sa atin eh. Kahit na tayo mga Kristiyano, pare-pareho iisang libro ang binabasa natin Bible, pero nagkakaiba pa rin tayo sa ibang mga bagay. May mga prinsipyo pa rin tayo na nagkakaiba tayo. Di ba? Katulad po ito na lang, nangyari yung shakening dito sa church natin last year. Alam niyo na po yan, hindi ko na kailangan ipaliwanag pa. Huwag po magiging pagkakawatak-watak natin yung pagkakaroon natin ng disagreement, yung pagkakaiba-iba natin ng pangunawa. Kasi hindi mo po pwedeng sabihin na magkakapareho tayo kahit nga mag-asawa eh. Kaya nga ang mag-asawa na yan ha. Talagang pinag-isa na ng Panginoon, nagkakaroon pa rin ng disagreement. How much more tayo magkakapatid sa pananampalataya eh. Di ba? Nagkakaroon tayo ng disagreement. Pero yung disagreement na yun ay huwag maging dahilan para tayo magkawatak-watak. Kaya nga nakakalungkot nga pag nakakarinig ako, mga nakakabalita ako, may mga pagkakahiwalay-hiwalay ng mga churches. Alam niyo po ba, minsan naman po, wala naman po talagang pagkakahiwalay-hiwalay. Yung isip lang ng tao nyo, yung nag-iisip nyo yun, siya lang may nag-iisip ng pagkakahiwalay-hiwalay. Nagkakahiwalay lang tayo sa mga prinsipyo na disagreement. Pero pag pinag-usapan po ang Biblia, nagkakaisa po tayo dito. Amen po ba? Kaya po bilang isang Kristiyano, kailangan po nandoon yung pag-uunawa natin, pagpapasensya natin sa bawat isa. Kaya imbis na mag-create tayo ng kaguluhan, mag-create po tayo ng unity at peace sa bawat isa. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. At pangalawa po, dito po sa patient. Sabi po dito sa Psalms 27 verse 14, wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Sabi nga dito, patience is the key in waiting for the proper and exact time of the Lord. Alam niyo po ba, bilang isang mananampalataya, tinuruan po tayo ng Panginoon na lagi po tayo maghintay. Kung tayo nalangin, nagpipray tayo ng isang bagay na hiniling natin sa Panginoon, we must wait patiently. We must wait patiently for the exact and the proper time of the Lord. Kasi once na hinintay po natin yun, lagi po natin tandaan na masasayahan po tayo, magiging maligaya po tayo, lubos tayong masaya. At wala po negative na epekto sa ating buhay, yung biyaya o kasagutan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po ba, sabi nga, kaya po maraming mga tao na wala silang kapayapaan sa kanilang buhay, no? Nagiging, sabihin natin, dahil nagiging impatient nga sila, dahil hindi sila marunong maghintay sa Panginoon. Pag sila ay nanalangin, gusto kaagad nila, sinasagot kaagad sila ng Panginoon, Lord,
Sana after 1 week, sagutin mo na ako. Minsan tinataningan pa ang Panginoon eh. Lord, kailangan bukas, kailangan sa isang buwan, mayroon na akong lalo na ngayon, magpe-February na. Di ba? Parang nakakalungkot ata yung wala kang ka-date, makikita mo yung mga friends mo. Ang mga barkada mo, makikita mo, oy, sino palang ka-date mo sa February? Ay, ka-date ko si ganito. Buti ka pa, meron ka na. Ako wala pa rin. Tagal-tagal ko nang pinagpipray eh. Lord, bakit ganun? Ang tagal ko nang pinagpray eh. Kapipray ko lang yung isang araw. Hindi mo pa ako sinasagot. Sabi mo, ano ba yan? Ang tagal ba yun? Wala kang patient. Kailan maghintay ka? Di ba? Marami dito sa atin yung nakapangasawa na mga Kristiyano. Yan. Katulad si Sister Lani. Napakasaya po ni Sister Lani. Dahil po kanya napakasawa si Brother Gani. Si Brother Gani rin. Napakasaya dahil, alam mo, pag nagkukwentuhan kami ni Gani, minsan nagtataka ako, gustong umuwi agad ng bahay. Talagang miss na miss niya kaagad Sister Lani. Alam niyo po ba, ganun po, pag pinanalangin natin sa Panginoon yung ating magiging partner sa buhay. Talagang, nandoon na napakaganda po at magiging napakasaya po ng buhay ng Kristiyano po pag tayo po ay natuto tayo maghintay sa Panginoon. Kaya po sa atin bilang isang Kristiyano, kung ano po ba yung hinihiling natin sa Panginoon, huwag natin taningan ng Panginoon. No, Lord, dapat after 1 month, meron na ako, after a year, ganyan. Pabayaan natin ang Panginoon magbigay sa atin kasi He has a perfect and proper time for us. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. And number 4, be humble. Yun. Pag sinabi natin be humble, talaga, ano ba opposite ng humble? O yung pride, no? Yung yabang, no? Di ba? Nakakita na kayo nakamit na kayo ng mga tao mayabang, no? No? Sa mga kwentuhan, gusto laging bida, hindi ka makasingit. Gusto mo rin mamisa maging bida, hindi ka na makasingit, inako niya natin. Pero gano'n, mayroon kayo nakausap, gano'n. At gusto niya, siya, yung tama, lagi, lahat ng kwento niya, kailangan, gusto niya, walang kontra. Hindi mo dapat kontrahin kasi magagalit kontra. Pag kinontra mo, no? Pero sinasabi na dito ng Panginoon, kung gusto mo magkaroon ng kapayapaan, be humble. Sabi nga dito sa Psalm chapter 16 verse 2, I say to the Lord, you are my Lord. Apart from you, I have no good thing. Alam niyo po ba, pag tayo po ay hindi po natin inamin sa ating sarili na kung wala ang Panginoon sa ating buhay, no? Hindi tayo magkakaroon ng magandang buhay dito, ay talagang ang gulo ng buhay natin. No? Wala tayong kapayapaan. Lagi nating sabihin sa ating sarili, sa harapan ng Panginoon, Lord, kung wala ka sa aking buhay, wala namang magandang bagay sa aking buhay. Pero po, alam niyo po ba, nakakalungkot? Marami pong huwag na po tayo lumayo. Ako, may mga na-witness na ako, mga Kristiyano. Na dati po, yung sila po ay nasa aba o humble, no? Aba kasi malalim ng Tagalog. Ano bang Tagalog yung aba? Ano ba yung mga Bulacan, no? Aba, no? Aba, parang aba ako, parang kung mo sa English humble, no? Ayun. Kumbaga ba, marami mga Kristiyano kung saan yung during that time na wala pa sila, nanalangin sila ng Panginoon, Lord, pagpalain mo ako, bigyan mo ako ng trabaho. Palakihin mo ang aking negosyo. Nagkaroon ng trabaho, dati nakaka-attend every Sunday. Ngayon pati Sunday, pinasukan na rin. No? Dati pinaglalaban niya pa sa employer, sa boss niya, boss, wag naman, kasi Sunday, nag-church ako yun. No? Dati pinaglalaban niya. Yung sinabihan siya ng boss, malaki ang niya, no? Kasi considered na na overtime niya. Times 3 ang ibibigay sa iyo. Boss, pwede naman ako kahit na hindi Sunday kasi meron naman kami midweek. Nakatwira na. Dati nung pinaglalaban niya, talagang
At talagang sa boss niya, dinidiin niya, boss, kailan Sunday, nalaman niya malaki pala yung binibigay every Sunday. Okay na naman raw. Kasi meron naman midweek eh. Meron ba sa atin yon? Wala, no? Tayo mga trabaho, hindi. Talagang pinaglalaban natin pag araw ng Sunday. Pero alam niyo po ba, nakakalungkot. Yung simula na pinagpala sila ng Panginoon, imbis na mapalapit, ay napalayo pa. Di ba? Pinalaki yung negosyo. Imbis na every Sunday ay dedicate niya sa Panginoon, naku, pati yung Sunday, dinamay na rin. No? Ganito kayang gawin ng Panginoon. Dahil lumalayo ka na sa Panginoon, bawiin sa iyo ng Panginoon yung trabaho mo o yung mga pinag-aanuhan mo sa buhay. Dahil nga lumalayo ka na sa Kanya Huwag mo nang hintayin yon, brothers and sisters. Kundi, lagi mong ibigay, isang araw lamang hinihingi ng Panginoon, ibigay mo sa Kanya para ikaw ay magkaroon ng kapayapaan sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Kaya po kayo, yung mga naghahanap po ng trabaho dyan, pagdating ng wag niyo i-compromise yung Sunday. Alam niyo po ba, pag ganun po ang inyong heart, hindi po malayo na ibibigay sa inyo ng Panginoon yung trabaho niyo. Naalala ko, yung tatrabaho pa dati ako sa government. Yung nagkaroon kami ng bagong hepe doon sa aming trabaho. Sabi niya sa akin, kasi alam niya kasi na every Sunday talagang talagang sa church talaga ako. Yung mga pinalitan niya, puro ganun, naunawaan ako, pinapayagan ako. Kaya lagi ako day off ko talaga. Kung hindi Saturday, Sunday, Sunday, Monday, basta may Sunday. Yung yung official ng kernel yun kinausap ako, sabi niya sa akin, hindi na pwede yung na yan. Kailangan pati Sunday, pumasok ka. Pag day off mo Alam mo, ang ginawa ko, kasi ayaw niya talagang pumayag Niluhod ko sa Panginoon yun. Sabi ko, Lord, hindi ako papayag. Gawain mo ito. Talagang ito ang nilaan ko talaga na para sa iyo. Alam niyo po ba, hindi nagtagal yung boss ko yun na-terminate. Kabago-bago pa lang. Na-terminate. Biro ganun pa lang gumawa ng Panginoon. Talagang, palakpakan po natin ang Panginoon. Gagawa po ng drastic action ng Panginoon para lamang hindi ka masacrifice. Para lamang mabigyan ka ng favor. Pag ang puso mo ay nasa Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Number 5 po, maintaining your integrity. Ito po, maintaining your integrity. Sabi dito sa 11, pag sinabi pong integrity, ito yung tinatawag yung honest ka. No? Hindi ka lamang honest sa iyong sarili, kundi honest ka rin doon sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Maintaining your integrity. Sabi dito, Proverbs chapter 11, verse 3, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Ibig sabihin duplicity, dishonesty, or deception. Kaya po ang marami pong tao nawawala po ng kapayapaan. Hindi po ma-maintain nila ang kapayapaan, even sa ating mga Kristiyano. Kasi po, hindi po natin mini-maintain, pinanghahawakan ang ating integridad o yung pagiging honest natin, hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa harapan ng Panginoon. Meron pong isang istorya. Ito po ay isang istorya na isang marathon runner. Sabi dito, si Abel Mutay na taga Kenya, runner na nakikipagkompetensya sa isang nakakapagod na international na cross-country race, ay ilang yarda na lang mula sa tagumpay. Malapit na lang siya sa finish line niya. No? Nag-compete siya doon sa ibang bansa, hindi sa Kenya, sa ibang bansa. Sigurado na ang kanyang kalamangan. Malapit na siya sa finish line. Ang agwat niya doon sa sumusunod sa kanya, napakalayo Gayunpaman, dahil nalilito sa mga karatula ng kurso, nalilito siya doon sa mga signage, hindi siya familiar Alam mo, sa isang ibang bansa siya At iniisip na nakatawid na siya sa finish line. Akala niya, nakatawid na siya sa finish line. Kaya nangyari, tumigil siya. Yung lumakad-lakad na siya, medyo hindi na siya tumakbo ng gano'n, kapersigido. Kasi alam niya, nakarating na siya finish line. Kasi nakita niya yung mga karatula.
Medyo nalito siya ngayon. Sabi dito, huminto si Mutay. Ngayon, nakita ng Spanish runner na nasa ikalawang pwesto, na nasa likod niya, si Ivan Fernandez Anaya, nasa likod niya. Kasunod na niya. Nakita ni Ivan Fernandez Anaya ang pagkakamali ni Mutay. Nagkamali si Mutay, akala niya nasa finish line na siya, wala pa pala. So maabutan siya ni Anaya. Sa halip na samantalahin ang pagkakataon ni Anaya at tumakbo na mabilis para manalo, no? Hinabol niya si Mutay. Ibig sabihin, yung pagkakataon na yun ng French runner na si Anaya, na maabutan niya si kasi tumigil Bumagal yung takbo Kasi nga akala ni Mutay, nakarating na siya sa finish line. Pero ang ginawa nito ni Anaya, na imbis na lagpasan niya si Mutay, alam niyo po bang ginawa niya? Pagkakataon na yung mananalo na siya Magkakaroon siya ng tropeyo, magkakaroon na siya ng malaking salapi. Karangyaan. Sisikat siya sa bansa nila. Pero alam niyo po ginawa niya? Sinigawan niya si Mutay. At itinulak niya. Sabi niya, hindi, magpatuloy ka, tumakbo ka. Mali yung mo. Hindi pa finish line to, tumakbo ka. Biro mo, ginagano niya. Sabi, nagising si Mutay. Wala pala ako sa Di tumakbo ngayon sa madaling sabi, si Mutay na Kenyan ay nakaabot sa finish line. Pangalawa si Anaya. Ngayon, si Anaya tinanong ng mga reporter, bakit ganun ginawa? Pagkakataon mo na yun na manalo Bakit mo hinayaan si Mutay ang manalo? Ikaw na mismong mananalo ka na Ito ang tugon ni Anaya sa mga reporter. Sabi dito, nang tanungin ng mga reporter si Anaya kung bakit sinadya niyang matalo sa karera. Matalo, imbis na manalo siya. Iginiit niya na si Mutay ang karapat dapat manalo, hindi siya. Sinabi niya sa mga reporter, hindi naman ako dapat ang manalo Nalito lang si Mutay yung Kenya na runner Kaya, siya dapat ang manalo. Biro nyo. Kung ikaw nandoon ka sa competition yun, hindi mo gagawin yun. Ang gagawin mo, lalagpasan mo yung kalaban mo. No? Pero hindi ginawa niya yun. Sabi dito ni Anaya, yung French runner, ano ang kabuluhan ng aking tagumpay? Ano ang magiging kabuluhan ng aking tagumpay kung ako pinilit ko na ako manalo at hindi si Mutay? Sabi nga dito, walang kabuluhan kung ano ang narating natin o anumang yaman meron ka kung ito naman ay iyong nakamtan sa pandaraya o walang katapatan. Wala ang lahat ng kung anong meron tayo kung ayun naman ay napasa atin dahil sa ating pandaraya, dahil sa ating walang katapatan. Ang ginawa ni Anaya, hindi niya pinagpalit yung katapatan na yun. Bagkus, isinakripisyo niya yung dikta ng laman niya, ng sarili niya, nalamangan niya si Mutay, hindi niya ginawa yun. Sabi niya, mabuti pa na ako ay matalo at si Mutay ang manalo. Sabi niya pa dito, ano ang karangalan na medalyang iyon? Sabi niya, ano ang karangalan na medalyang iyon? Sabi niya sa reporter. Mapasa akin man yun. Ano kaya ang isipin ng nanay ko tungkol dyan? Naisip niya lagi nanay niya. Kasi yung nanay niya yung French runner na yun, tinuruan siya na mabuting asal, mabuting pag-uugali, mabuting prinsipyo. Dala-dala niya yun hanggang sa competition. Kaya sabi niya, ano ang makamtan ko man ang medalya niyo? Ano ang sasabihin sa akin ng nanay ko? Sa atin naman bilang isang Kristiyano, ano ang sasabihin ng Panginoon sa atin? Yumamang ka man, nagkaroon ka ng mataas na peso sa iyong opisina, nakamtan mo yung mga gusto mo sa iyong buhay, kung ano man yan. Pero kung ito naman ay nakamtan mo na walang katapatan, ano ang sasabihin ng Diyos sa iyo? Matutuwa ba ang Diyos sa iyo? Hindi matutuwa ang Diyos sa iyo. Sabi niya dito, minabuti niyang ang mabuting isipin ng nanay niya sa kanya
na nagpalaki sa kanya sa mabuting aral. Higit natin dapat alalahanin ang Diyos na itinuro sa atin ang kabutihan at lubos na nakakaalam ng lahat ng bagay na ginagawa natin. Dito, sa istorya ito, si Anaya, pinagmalaki niya ang kanyang nanay na nagturo sa kanya ng mabuting prinsipyo sa buhay. Tayo bilang isang Kristiyano, lagi natin isipin ng Diyos na nagtuturo sa atin ng mabuting bagay sa buhay natin. Lagi natin isipin na kung ano man ang ating gagawin, lagi natin isipin na ito ba ay ginagawa ko para sa kaluwalhatian ng Diyos? Whatever you do it for the glory of God. Sapagkat magkaroon man tayo ng karangyaan, magkaroon man tayong katagumpayan, pero ito ay magiging panandalian lamang kung ito ay ginawa natin sa ating sarili at hindi para sa Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Sabi nga dito, pinili ni Anaya ang katapatan kaysa tagumpay. Pagkakataonan ni Anaya na siya ay maging matagumpay, siya ay ipagbunyi ng mga tao, pero pinili niya pa rin ang katapatan. Sinasabi ng kawikaan na ang mga nagdanais mamuhay ng matapat, na gustong ipakita ng kanilang buhay ang katapatan at pagiging tunay, ay gumagawa ng mga pagpili batay sa kung ano ang totoo kaysa kung ano ang madali. Ang katapatan na matuwid ay gumagabay sa kanila. Ang pangakong ito sa integridad ay hindi lamang ang tamang paraan ng pamumuhay, kundi nag-aalok din ito ng mga mas magandang buhay. Ang kawikaan ay nagpapatuloy, ngunit ang mga hindi tapat ay winawasak ng kanilang pagiging mapagkunwari. Sa paglipas ng panahon, hindi kailanman nagbubunga ng katahimikan o kapayapaan ang ginawa nating pandaraya o bagay na walang katapatan. Lagi natin tandaan, ano man ang ginawa natin na walang katapatan sa harapan ng Panginoon, magbibigay lamang to ng panandalian ng kaligayahan sa atin. Ngunit, ang kabayaran naman yon ay walang kapayapaan sa iyong buhay. Sa ating konklusyon, when we experience peace in a season of difficulty rather than ease, we discover the God's peace isn't an absence of conflict, but a profound sense of security even in distress. It's a peace that surpasses human understanding and guards our hearts and minds of the most difficult of circumstances. Therefore, trust God and everything will be fine. Lagi natin tandaan ang kapayapaan na binibigay sa atin ng Panginoon. Ang kapayapaan kahit na nasa loob tayo ng pagsubok o problema ng ating buhay. Ang tunay na kapayapaan hindi yung kapayapaan na kung saan wala tayong nararamdaman o hindi tayo sumasabak sa problema. Ang tunay na kapayapaan, kahit na may problema tayo, alam natin na ang Diyos ay hindi tayo pababayaan o iiwanan man lang sa ating buhay. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo. Purihin ang Panginoon. Kapatid, kaibigan, sama na pakinggan natin ng mga bagay na kung saan, paano ba natin ma-maintain ang ating kapayapaan sa ating buhay. Unang-una nga, yung narinig natin, we must obey God's word. Sundin natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, magpatawad tayo. Patawarin natin yung mga nagkulang sa atin. Be patient. Mapagpasensya tayo sa ating kapwa. Kasi sino ba naman sa atin ang hindi nagkakamali? Lahat naman tayo nagkakamali dito. Kaya pagpasensyahan po natin ang bawat isa. Pang-apat po, be humble. Mapagkumbaba po tayo sa harapan ng Panginoon. At huli po, ay i-maintain po natin yung integrity or honesty natin o katapatan natin sa harapan ng Panginoon. Sige po, bago po tayo manalangin, ay kumanta muna tayo na isang worship song.
Kami pong lahat ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo, Lord God. Patawarin mo kami, Lord God, kung may mga bagay kaming nagawa, Panginoon, na hindi nagbibigay ng kaluguran sa iyo. Panginoon, gusto po namin, Lord God, na maranasan ang patuloy na kapayapaan sa aming buhay. Dalangin namin, Lord God, yung mga napakinggan namin ay magsilbing aral sa amin, sa aming buhay, Lord God. Panginoon, patawarin mo kami, Lord God, sa mga kalikuan, kahinaan namin, Lord God. Unang-una, Panginoon, na nagkukulang kami ng pagsunod sa iyong salita, Lord God. Patawarin mo kami. Panginoon, minsan ay hindi kami nagpapatawad sa aming kapwa, na kung saan ito ay isa sa mga bagay na kung saan nagiging sanhi para mawala po ang kapayapaan sa amin. Minsan po, Panginoon, nagiging impatient po kami, Lord God, sa aming kapwa. Panginoon, kaya Lord God kami, Lord God, ang kapayapaan ay nawawala sa amin, Lord God. Minsan po, Panginoon, ay nagmamalaki kami sa aming sarili. Panginoon, sa loob ng kung ano meron kami ngayon, imbis na magpakumbaba kami sa iyo, Lord God, laging ito pa ang pinagmamalaki namin. At nawawala na kami ng pananampalataya, kundi nagkaroon na kami ng pananampalataya kung anong meron kami, Lord God. Lagi namin tandaan na sinabi mo sa iyong salita sa Psalms 116 verse 2. I say to the Lord, you are my Lord. Apart from you, I have no good thing. At muli, Panginoon, patawarin mo kami. Minsan, Lord God, ay nawawala ang integrity sa amin. Pagiging honest namin sa harapan mo, Lord God. Bagkus, Lord God, namumuhay kami na may kasinungalingan at pandaraya. Forgive us, Lord God, Panginoon, sa mga kasalanan na ito, Lord God. Lord, patuloy na baguhin mo ang puso ng bawat isa sa amin. Even, Lord God, sa mga nakikinig sa online, sa FB, kapatid, kaibigan, kung nais mo magkaroon ng kapayapaan o manatilang kapayapaan sa iyo, lumapit ka sa Panginoon, magpakumbaba ka. At sa pagpapakumbaba mo, patatawarin ka ng Panginoon at papalitan ng Panginoon ang problema mo, ang pagkaalala mo ng kapayapaan. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, Panginoon. Ang aming buhay ay patuloy pinagkakatiwala namin, Lord God, sa iyo. Baguhin mo kami, Lord God. Baguhin mo kami, Lord God. Nais namin, Lord God, na this 2026, kung ano may mga pagkukulang namin 2025, ay hindi na namin magawa. Bagkus itong 2026, ay masunod ka namin, Lord God. At ikaw lamang po, Lord God, ang maluwalhati sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God.